Biglang nagkautang ng higit 100,000 sa iba't ibang online lending apps ang isang ginang. Nangyari ito matapos daw niyang makatanggap ng scam call mula sa nagpanggap na mag-aayos ng kanyang national ID. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Mahigit 100,000 pesos ang nakuhang pera sa e-wallet savings at loan ng 45-year-old na si Joyvelyn. Ang masaklap, nakausap niya pa raw ang scammer. Ang lumabas na call is eGov.ph. That time, talagang nasagot ko siya. So wala kang hindi ka magda-doubt. Nagpakilala siya as Sir Dave. Sabi niya, sa national ID. So which na talaga nag-aantay din ako ng national ID ng mga anak ko. Nagpa-download daw ng eGov app ang scammer sa mismong Play Store. Pero fake app pala ito na gawa-gawa lang ng caller. Mula rito, ay nakontrol na raw ang phone ni Joyvelyn. As magiging 40-something na edad ko, na-amaze ako, wow, sabi ko, siya na mismo nag-ooperate, wow, amazing pa nga ako. Ang focus ko talaga kasi is updating ng national ID. That time pala, ini-scam na pala yung gamit ko. Sa palabas ko lang na tayo mga ganun eh. Nakuhaan siya ng Face ID at biometrics, kaya madaling napasok ang iba't ibang accounts sa kanyang cellphone. Tapos tawag ko na yung sabi ko na, na-scam ako. As in lahat ng accounts ko, mapa-GoTime, mapa-Maya, Atomic, lahat talaga nasimot siya. Nung chinek na ng anak ko na, mawak na cellphone ko, chinek niya, lahat may loan. And talagang kinatakot ko talaga yung mga babayaran ng mga loan. 100,000, parang ganon. Ang nangyari kay Joyvelyn ay isang halimbawa ng phishing o scam call. Modus dito ng scammer na gumagamit ng phone call para makakuha ng mahalagang impormasyon ng kanilang biktima. Ayon sa cybersecurity expert, ang pina-install na APK or Android package kit ni Joyvelyn ang naging susi para mapasok ng scammers ang kanyang online apps. Remote access application installation. Nabigyan niya ng permission without knowing yung threat actor or yung scammer para i-control yung phone niya. Malalim yung research nung scammer. Alam niya yung proseso ng authentication. Iniimbestigahan na ngayon ng NBI at PNP ang kaso ni Joyvelyn. Naka-freeze na rin ang kanyang accounts. Paalala rin nila sa publiko, Dapat talaga maging aware at maging paranoid dito sa mga ganitong klase na tawag. Kahit bangko pa yan tumawag sa'yo. sa teknolohiya ngayon mahalagang maging alisto. Dahil sa isang iglap lang, baka mawala na ang taong-taong pinaghirapan mo. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang phishing modus kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, paano ba sinend ng scammer yung app na pina-install dito kay Joyvelyn? Well, Popsy, actually, hindi siya sinend talaga or tinransfer. Oh. Siya mismo nag-download mula sa Play Store na after nga nung tawag inutusan nila. lamang siya. Yes, ganun. Popsy, inutusan. Dahil nga nakita kasi mula sa Google Meet na call, eGov.ph nakalagay. So, akala niya talagang official ng eGov.ph at mula nga ron nang sinabi, i-download itong eGov.ph na app na actually fake app pala. Ayun. At APK lamang. Ray, gaano raw kabilis ang pangyayari sa loob lang ba ng isang oras? Natapos na yan? O nagkapatong-patong na ang utang ni Joyvelyn? Actually, Popsy, 20 minutes lang, no? So, ganun lang kabilis. At Pero ang laki nung nakuha. Yes, Popsy. Actually, ang sabi niya, binabalik-balikan daw talaga siya nitong scammer. Pero yung pagbabawas ng mismong e-wallet, pati sa online bank na nakuwanan, hindi niya agad nakita, Popsy, kasi nag-charge pa raw siya. Pero after nga niya pagbukas ng phone, doon na nga niya nakita na tuloy-tuloy na yung Ubus pagbabawas. Yes, Popsy. Ano ang ginagawa ngayon ng mga otoridad para matrack itong scammer na ito? Well, Popsy, hindi nila explicitly sinabi kung paano nga itatrack. Lalo, ito ay fake names daw yung ginagawa ng mga karaniwan ng mga scammer. At tulad na lamang nito,
is ang pag-introduce ng scammer, Sir Dave daw ang pangalan. Pero it turns out sa mga online box, ang nakitang pangalan is Gilbert. Pero ang sabi naman daw, under investigation daw ng NBI Cybercrime at ang ibang mga e-wallet apps, pati mga online box naman daw, posibleng mabalik naman daw yung pera saka hindi na mabayaran yung loans once na na-approve na talaga. Okay, Ray, ano naman ang paalala ng ating mga otoridad para maiwasan ang ganitong klase ng scam? Well, Popsy, kung maaari, wag na talagang sumagot ng mga unknown calls or kung talagang kailanganin na sumagot, mas mabuti na i-triple or quadruple check pa kung authorizado at legit Huwag talaga itong magmadali, mga numbers. no? Yes, Huwag padala, Popsy. oo. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.